isla sa Thailand, may nakatagong abandonadong ghost ship na nababalot ng misteryo. Ang Abandoned Galaxy Ghost Ship. Dito na ngayon tayo sa haunted ghost ship dito sa Thailand. This time, iikutin namin ang buong resort mismo. Kaya tara, samahan nyo kami. Nag-ikot na agad kami habang may araw pa. Ito, parang ano nila to, hall. Harap nito yung dagat. Ganda ng view dito. Lumapit kami para tingnan anong meron dito at nagulat kami nang nakita namin to. Isa pang malaking abandonadong barko na nakadaong dito. Check natin anong meron dyan. Sinubukan kong akyatin to para makita ko ng malapitan. Oh God. Pero marupok at anytime pwedeng bumagsak ang hagdan. Grabe to. Sobrang ganda ng tanawin dito, kaya nakakapagtaka bakit ito inabandona. Sobrang laki guys. Ito ata yung harap pero nagwawabol na siya. Gumagalaw na. Sobrang kalumaan niya guys. Pero makikita mo pa rin yung beauty ng barko. Medyo delikado na ang floor nito, kaya kailangan bantayan bawat hakbang. Puno na ng kalawang. Iche-check ko sana kung anong meron sa baba, pero bigla na lang. Ano na guys? Uy! Shit. Kaya lumayo agad ako dito. Pero habang pababa na, Uy! Shock. Shocks power supply nga. nakita din namin ang power supply ng ghost ship. Ito siguro nilalagyan to ng gas. Ito yung brand Ito nga siguro yung power supply nila. Dito makikita ang mga kinakalawang ng generator ng resort. Galaxy. Oo, ito yung main switch ng ghost ship guys. Kasi ito yung on-off nila. Dito pala nang kuha yung power supply. Sobrang creepy ang mga nakalagay sa pader dito. At habang nag-iikot, may naririnig akong tumatakbo. Shocks. Cut? Walang sumasagot kaya pinuntahan ko. Pero wala akong nakitang tao. May malalaking cottage din dito na halos bago pa at pwede pang tirhan ang iba. Sira na siya. Kaya kailangan dahan-dahan sa pag-apak. Mas lalo kami kinabahan dahil biglang may nagdabog dito. Tapos, ano yun? Lumapit kami para i-check kung may tao pero bigla na lang. Oh my God. Nagmadali kami dahil mukhang bibigay na ang tulay. Oh my gosh. Ganda. Mukhang bago pa siya guys. Matayo yung balahibo. Feeling namin pinaglalaroan ang mga mata namin dito dahil dekada na to inabandona. Pero bakit mukhang bago pa? Dito mukhang bago pa pero sa labas sarado siya guys. Sinubukan ko kung bukas ang mga kwarto dito pero bigla kaming may narinig galing sa taas. Mahalos lahat dito. Naglalakad. Ano mo? Yan, yan. Habang palubog ang araw, mas lumalala ang mga paramdam dito. Oh my God. Kaya naglabas ako ng EMF para makasigurado baka anong meron sa kwarto. Pero may hindi ata natuwa dito dahil nang nilapit ko ang detector, bigla na lang. Biglang may nagdabog ng malakas dito Oh my God. Ayun na. Marks. Nag-blink lab. at may nadedetect ang EMF. Lalagay ko siya dito. Bibling. Ayun na. Oh my God. Bumibigat ang pakiramdam namin dito kaya dumiretso na kami agad sa taas. Mas lalo kaming kinakabahan dahil biglang may nagdadabog sa kwarto at baka biglang mag-collapse ang flooring nito. Kaya nagmadali na kami sa pag-iikot. Halos bago pa ang mga kwarto sa second floor. Meron din mga Biblia pero nakatay. Ra, Chris, ang may New Testament. Andito pa lahat ng kagamitan sa bawat kwarto at nakakamangha dahil walang kumukuha kahit sino. Grabe, ang ganda. Sobrang ganda ng view dito pero nakakalungkot at sayang talaga. Malikat. May nakita kaming kumpol ng mga kumot dito na parang may tinakpan na katawan. Ang amoy. May malansa. Tumakbo na kami agad na parang walang nakita pero habang palabas,
biglang may kumagat kay Dayan. Sa gilid. Kaya tumagal sa akin. Ayun. Pumunta na kami sa dulo ng resort bago pa dumilim. Dito nakita namin ang mga abandonadong speedboats. Pero bago makarating dito, madadaanan mo ang iba't ibang cottage na abandonado. Marami pati speedboat. Hinayaan na lang dito guys. Baby dolphin. Medyo maliit siya kumpara dun sa mga naka-cover. May gumagalaw sa mga damo pero sigurado hindi ito multo. Malamang sa malamang, mga cobra ang nandito. Palubog na yung araw. So ngayon pupunta na tayo dun sa may malapit sa Go Ship. If nakaabot kayo dito, please do subscribe. If mahit natin yung 1 million, magsistay kami dito ng 3 araw. Kaya help me reach 1 million subscribers guys. Let's go. Pumunta na kami sa Go Ship para i-check saan kami pwede magpalipas ng gabi. Pasok na dapat kami pero nakita namin to. Nilak na nila. Nakapadlock na ang mga pinto dito sa baba. Kaya nagpalipad ako ng drone. Baka sakaling makahanap ng ibang daanan. At pag angat ko ng drone, ito ang nakita namin. Hindi na okay ang kalagayan ng barko at mas lumala pa ito kaysa ng unang punta natin. Wala kaming mahanap na daan kaya sa harap na lang ng Go Ship kami pumwesto. Time check, 7:18 na ng gabi. Dito na lang kami sa spot na to. Dito na kami kakain. Tapos dito na kami magpapalipas ng oras. Mamayang 12, gagawin na natin yung isa pang challenge. Tapos 3 AM challenge. Sobrang dilim guys. Tingnan yung Go Ship. Oh my gosh. Nasa isla tayo na may abandonadong Go Ship. Tayo ang unang Pinoy na makakagawa nito. Pero di namin ma-explain kung gaano kami kakabado. Kumakain lang kami nang biglang may nagtabog sa barko. Sa point na to, hayaan ko mag-play ng diretso ang video para makita at marinig nyo kung gaano ka-active ang paramdam dito. Ma? Iniisip lang namin na baka nagsilaglagan ang mga kisame sa loob pero nakakapagtaka dahil tuloy-tuloy ang kalabog. Takot. Kumakalampag. Dito na kami kinabahan dahil boses ng bata ang narinig namin. Nakasunod. Imposibleng may bata sa abandonadong resort at this oras pa ng gabi. Nakakaita. Nagpahinga kami kahit kabado kasi hindi pwedeng bumaba ang resistensya namin dito. Dahil pag nangyari yun, sasapi at sasama sila sa'yo. So yun guys, it's already 12 na dito. Gising na. It's 12 na. Nag-prepare na kami agad para sa 12 AM challenge. 12 AM, dito natin bubuksan yung play button natin. Hindi pa namin to nabubuksan, ngayon pa lang natin makikita sabay-sabay. Nakasil dyan. Hindi namin to makukuha kung hindi dahil sa inyo. Sumusuporta sa amin ni Dayan. Maraming salamat sa inyo guys. Bubuksan na natin to dito mismo sa Go Ship. Nag-unbox na kami sa oras na to nang biglang may gumalaw sa tubig. Butas natin. Gumagalaw sa tubig guys. Wow! Ito na. Play button natin. Grabe. Hinayaan lang namin naka-on ang camera dahil nagmamadali na kaming umalis sa spot na to. iPhone, maganda. Pero wala kaming kaalam-alam na meron na pala itong nahagip na elemento. Pagmasdan yung mabuti ang baba ng Go Ship. Akala ko anino ng kamay namin pero parang kisap mata ang bilis nito. At imposible dahil nakasteady lang kami pareho. At nang na-replay ko na dito, ito ang nakita ko. Anino ng taong tumatakbo. Bumalik na kami kung saan kami nakapwesto dahil kumukulong at kidlat. Guys, sobrang dilim dito. Kung tatanggalin ko yung ilaw, ganyan siya. Wala kang makikita na dito. 3 AM nagsimula ng umambon. Medyo maambon. Yan makikita nyo. 3 AM challenge. Let's go. Habang papalapit mas lalo kaming kinikalabutan dito. Naririnig ako. Parang may nagsasalita sa loob. Lumapit kami para makasigurado. Guys, may nagsasalita. May nagsasalita pero yung tao. Hindi masyadong rinig sa mic pero parang may nagre-ritual dito. Galing sa loob. Tunog tayong parang orasyon. Lakas. Lalo kaming kinabahan dahil naalala namin ang mga marka nung unang punta namin dito. Mga numero ng masamang elemento at malamang sa malamang merong gumawa ng ritual dito. At nang i-check namin sa EMF, ito ang lumabas. Mano siya, pumapalo siya ng orange.
next goal is 1 million subscribers. And sana napasubscribe kita.